saan ka punta? Ha? Saan nung punta mo? Pauwi na? Oo. Saan ka? Erawan. Inarawan. Saan ba inarawan? Puso-puso. Ah, pabuso-buso. Tapos ang daan mo sa checkpoint. Oh. Ano, gusto mo? Sabay na kita. Wala namang bayad. Suot mo muna, kuya. Okay lang, daan-daan lang naman tayo. Narinig mo ba ako, kuya? Naririnig mo ako? Naririnig mo ba ako? Oo, narinig. Hindi, dito sa ano, walang pumapasok. Yung nga, kuya. Nakapatay yata eh. Tandali ah. Dali kuya, kukonek ko lang ha. Wala pa no? Rinig na rin ito eh. Hindi. Ayan, okay na. Dito. Low. Halang ha. Wala. Kanina meron eh. Kanina narinig na kita kanina eh. Ayun lang kuya. Baka naglolo ko lang yung wire. Saan ka galing kuya? Dito. Trabaho ko dito Sa? dito, sa Robinson. Sa Robinson? Hello kuya. Ayun. Narinig mo na ako? Sige, baba mo lang yan. Saan po kayo galing? Dito ka nagtatrabaho sa Robinson? Ano pong trabaho niyo dyan kuya? Talaga? Ano ka? Ikaw nagme-maintenance ng mga halaman? Talaga? Ayos. Tapos pauwi ka na ngayon? Ano pong oras anong oras po yung ano nyo? Yung tawag dito? Yung pasok nyo maaga? Alas 7 ang pasok. Alas 7. Hanggang alas 4. Oo. Grabe, aga ng pasok nyo no? May mga anak ka na kuya? Tatlo. Tatlo ba? Puro babae ah. So pauwi na po kayo ngayon kuya? Ayun ako. Grabe, araw-araw ganito biyahe nyo, malayo. Inarawan pa kayo? Tumarawan. Malayo din. Oo. Ang laki no. Ano lang ka lang. Nasa ganito. Oo. Talaga. Magmula dito hanggang doon sa tawag dito dyan sa gate 2. 20 lang. May kasabay ka noon? Wala. Ganun pala, grabe layo no. Tsaga-tsaga lang talaga para sa pamilya kuya no. Kailangan kumayo. Nag-aaral pa po ba yung mga anak nyo? Yung dalawa. Dito mo sa Denver yung sa gitna. Yung bunso maliit pa. 3 years old yung bunso. Grabe kay yung asawa nyo po may trabaho? Sa bahay lang po. Siya yung nagbabantay sa mga anak nyo. Kuya, okay lang po ba kuya? Bahagyan kita ng salita ng ating Diyos? Kung okay lang sa'yo. Wala naman po akong ini-endorse na kung anumang religion. Wala naman po. Pero ano po kayo? Anong religion nyo? Katoliko po kayo. Ano lang, babagyan ko lang kayo kuya. Ano lang, maikli lang naman habang papunta tayo doon sa doon sa pabababaan mo. Tawag dito.
Ako kuya, ano gusto ko i-share lang sa iyo, no, maikli lang. Bali ako nakaranas ako ng ano ng kadakilaan ng Diyos natin ng Panginoon natin Kasi galing din ako sa sa magulong buhay. Oo, galing ako sa magulong buhay, makasalanan ako. Talagang yung bisyo, talagang naranasan ko, talagang walang patutunguhan yung buhay ko. Alak, umaga, hapon, gabi, magdamag, yung tipong yung pamilya mo, wala ka ng time sa pamilya mo, sa mga anak mo, doon na lang sa barkada, sa alak, yun. Hanggang sa sa biyaya ng Panginoon natin, nakilala ko yung Panginoon natin, binago niya yung buhay ko. Sa kanyang biyaya lang. Kuya, i-share ko sa iyo yung verse na alam mo yung verse na Roma sa Bible, Roma chapter 6 verse 23, alam mo yon? Oo, ibabagi ko sa iyo kuya kung ano yung nilalaman ng verse na yon. Aklat ng Roma chapter 6 verse 23. Ang sabi doon sa talata, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng mga kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Alam mo yon, familiar ka doon? Narinig mo. So kuya, yung verse po na yon na binanggit ko sa iyo, meron po siyang daladalang bad news at good news. Unahin po natin yung bad news. Ang bad news po dun sa verse na yon, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So aware ka, 'di ba? Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So ang ibig sabihin doon kuya, yung kamatayan na yon is papunta ng impyerno. Oo, kamatayan na walang hanggan. Ayun ang kabayaran ng kasalanan. Paano yan? Lahat tayo nagkasala dito sa mundong ito. Wala namang hindi nagkasala dito. Lahat tayong tao nagkasala, di ba? Oo, lahat tayo. Walang sino mang hindi nagkasala. Kasi sabi nga sa kanyang salita sa aklat pa rin ng taga Roma chapter 3 verse 23, ang sabi doon, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? Ibig sabihin, kung lahat tayo nagkasala kuya, at kabayaran nun ay kamatayan ng kasalanan natin, lahat tayo mapupunta ng impyerno, di ba? Oo, pero mabuti na lang kuya, ito na yung good news. Ito na yung good news, yung karugtong pa rin ng verse. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So mabuti na lamang kuya, dumating ang ating Panginoong Jesus, no? Pinadala siya sa atin ng ating Diyos Ama, no? Dumating ang ating Panginoong Jesus para umako ng mga kasalanan natin na hindi naman dapat siya ang magbayad, di ba? Kasi lahat tayo nagkasala So, di ba na pumarito yung Panginoong Jesus para mapako siya sa krus, di ba? Mabayubay yung katawan niya sa krus ng Kalbaryo, na dapat tayo yung nakaranas kasi yung makasalanan tayo, di ba? Pero salamat na lang sa ating Panginoong Jesus dahil nga dumating siya, tinubos niya yung mga kasalanan natin. Di ba po? Yun, ngayon, imbis na mapapa-impyerno na tayo, pero dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, maaari tayo maligtas. Di ba? Kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya, yun yung good news. Dumating sa atin ang ating Panginoong Jesus. Pag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus kuya, at sasampalataya ka sa Kanya ng buong puso, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabi po kasi sa aklat pa rin ng taga Roma, chapter 10 verse 9, ang sabi po doon, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So ang ibig sabihin nun kuya, lahat tayo makasalanan, tapos pumarito yung ating Panginoong Jesus para akuin niya yung mga sala natin. Siya yung nabayubay sa krus, siya yung napako, di ba? Alam mo yung tipong
Diyos ka, pero ang nangyari, dinura-duraan ka dito, di ba? Sinampal-sampal siya, sinipa-sipa siya, di ba? Kaya yun nangyari para maganap yung propesiya sa kanya, di ba? Kasi kung tutusin, kuya, kung isipin mo, Diyos siya tapos sasampal-sampalin, dudura-duraan lang, di ba? So kung iisipin mo, isang ganyan niya lang, kuya, isang snap lang ng kamay niya, pwede niyang mapatay yung mga sundalong mga Romano na umaano sa kanya, di ba? Pero hindi niya ginawa yung kasi nga ayon sa propesiya yun. Intindihan mo kuya yung paghihirap ng ating Panginoon Diyos para lang sa ating kasalanan, di ba? Grabe kasi lahat tayo nagkasala eh. Ngayon kuya, gusto ko tanongin, gusto mo ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Praise God, no? Siyempre, kahit naman sino, di ba? Gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siyempre, ayaw mo mapunta sa impyerno, di ba? Oo, siyempre gusto mo sa langit. Ngayon kuya, kumakatok pa tayong puso ang ating Panginoong Diyos. Mapapatuloy mo ba siya? Wow, praise God, no? Oo. Siyempre, Panginoon natin yan, no? Gusto mo ba siyang tanggapin bilang ating Panginoon at tagapagligtas? Kung okay lang sa'yo kuya, babay ka sa panalangin ko. Susundin mo lang yung sasabihin ko. Tapos, ako na yung magsasabi, ito na yung gagayahin mo lang. Okay lang ba? At sige, sundan mo ako kuya ha. Ready na ha. Okay lang. Kahit pumikit ka, okay lang. Ako naman nagsa-drive, hindi naman ako sisipin. Sige, manalangin tayo kuya ha. Panginoong ito. Siguro kita at pinapakalaman. Panginoong ito. Natanggap ko po sa ating sarili na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoon. At simula po ngayon, hayaan mo po na ikaw ay siyang maghahari sa aking buhay. Natanggap kita bilang Panginoon ang tagapagligtas ng aking buhay. Sulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Wala po ngayon. Ikaw na po ang isang maghari sa aking puso, sa aking isipan, at sa aking buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aking samdalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kuya, congratulations kuya. Tinanggap mo yung Panginoon natin. Okay lang. Ako naman yung mananalangin sa'yo kuya. Kami ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa may-ari ng langit at lupa. Ang may gawa ng lahat. Panginoon, sinupuri kita. Sinasamba at pinapasalamatan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ni Kuya Reynaldo. Bagamat hindi ko po siya kilala, Panginoon, ikaw ang isang tunay na nakakakilala sa Kanya, nakakaalam kung ano ang kalalagayan ng Kanyang buhay, Panginoon. Lord, inililapit ko po sa Kanya, sa po ng Kanyang mga pamilya, Panginoon. Lord, ingatan mo po ang Kanyang pamilya, pagpalain mo po ang Kanyang pamilya, Panginoon. I-bless mo po sa lahat ng aspeto ng buhay, Panginoon. Lord, sa financial, Panginoon, ikaw ang siyang kakalaw ko sa Panginoon. Lord, kung sila man ang dumadanas ng mga karamdaman, sakit sa kanyang pamilya, Panginoon, sa pangalan mo ito, Panginoon, kagalingan ang siyang mangyayari, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, kung ano pa man po ang mga desire, Reynaldo, nawa, Panginoon, mas makilala kanya, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, maranasan niya ang presensya mo, Panginoon, na ikaw ay disilos sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, ingatan mo, Panginoon, ang kanyang pamilya, kanyang asawa at anak, Panginoon. Nandun siya'y umaalis papuntang trabaho, ingatan mo rin siya, Panginoon, at maway marat na niya, madatnan niya ang kanyang asawa at anak sa kanyang pag-uwi na nasa maayos na kalalagayan, Panginoon.
Lord, ipinagkakatiwala ko na po sa iyo ang buhay ni Kuya Reynaldo. Maraming salamat po. Purihin ka. Ito po ang aking takot dalangin sa kapangit ang ngalan ni Jesus. Amen. Kuya Reynaldo, salamat sa pakikinig niyo ha. Okay lang sa'yo. Dito na, kuya. Sige, kuya. Parang ating na panak kita rin eh. Okay. Sige, kuya. Sige. Sige, kuya. Ako mag-uban. Salamat na. Maraming salamat ha. God bless. Ay, bigyan ka ng sticker. Salamat. Ingat. Thank